Dahil Chinese New Year, ang mga chika namin ngayon ay talagang aming kinarir. Good news na mga kapuso, ako po si Vicky Morales. Ang tunay na matakaw, game tumikim ng iba't ibang siopaw. Tara na sa summer capital ng bansa, kung saan tayo magluluto ng mga putahing maseswerte. Para sa mga authentic Chinese delicacy, sa Binondo na Bumogchi. Ang inyong negosyo, gawing lucky. Alamin ang proper feng shui. Sa ordinaryong siopaw, kayo ba'y sawa na? Pwes, sama na sa pagtikim ng sari-saring interpretasyon ng paborito nating merienda. Mapaasado man o bola-bola. Ang ilan sa atin guilty sa paghuhumiyaw dahil sa sarap ng siopaw. Pamana pa ng mga dayuhang Chino ang siopaw o steamed bun na mabilis nakahuli ng kiliti ng panlasang Pinoy. Pero nang sumiklab ang World War II, nagkaubusan daw ng karne. Kumalat ang chismis na ang sikreto raw sa malinamnam na palaman ng siopaw ay karne ng pusa. Hep hep hep! Naku! Huwag agad maniwala sa mga haka-haka. Dahil ngayong gabi, hindi pusa, kung hindi iba't ibang surpresang masasarap ang madidiskubre sa bawat kagat ng matitikman nating mga siopaw. Dito sa isang stall sa Quezon City, nagfifiesta ang mahihilig sa dessert dahil bukod sa kambal na linamnam ng kanilang siopaw at puto in one. Ang palaman nito, hindi karne kung hindi tamis na kalanggam-langgam. Yung dough ng puto pao, difference is pinagsama siya ng siopaw tsaka puto. So, iba yung texture niya sa bibig. We made our own fillings like leche flan, blueberry, basically sweet. Para ma-achieve ang puto texture ng siopaw na ito, hindi all-purpose flour ang ginagamit kung hindi rice flour. Pinapalooban pa ito ng sweet fillings. Na nilalagyan ng toppings. Pagkatapos i-steam ng 25 minutes, pinalalamig muna ito at pwede nang ihain. Kung ngayon lang kayo mapapadpad dito, maaaring malilito kayo kung anong uunahin sa 8 flavors ng puto pao na may kanya-kanyang pinagmamalaking sarap! Matitikman ang dulce de leche, cheesy ube, cream cheese, blueberry cream cheese, tuna melt, cheesy queso, dark chocolate, cheesy ube, at ang all-time favorite na asado. 25 pesos sa mga ito kada piraso. Hindi ako nakakita na ganitong klaseng siopaw. Akala ko kasi puto eh. Sarap siya kasi po nagme-melt yung lasa niya. Nalalasahan yung siopaw but at the same time yung leche flan din. Mula pang himagas, ito naman ang siopaw na pang merienda. Tigman ang masustansyang palaman ng siopaw na binabalik-balikan sa isang restaurant na dito pa rin sa Quezon City. I wanted to give my family and all my friends a very healthy, delicious siopaw. So we came up with whole wheat with all kinds of vegetables and mushroom in it. Yup, you heard it right. Ang palaman nito hindi asadong baboy, kung hindi asadong gulay na mula sa pinaghalo-halong repolyo, carrots, labanos at mushrooms. Ang timpladong mixed veggies ay binabalutan ng special whole wheat bun na best eaten habang mainit. Kapartner raw nito ang isa pang healthy drink na anti-cancer, ang green barley.
Hit ito maski sa meat lovers. Dahil pag natikman nyo ang special na timpla ng mga gulay, sing sarap ito na nakasanayang linamnam ng tradisyonal na siopaw. Okay siya, no? Di ko halatang vegetarian pala siya. At saka pag kinain mo, magaan yung pakiramdam para masaya ka parati. Matitikman ang healthy goodness ng veggie siopaw sa halagang 25 pesos. Naglalaban naman ang sweet and savory sa baked siopaw na ito, isa sa mga best seller sa isang restaurant sa Taguig. Gawa ito sa minasang harina na pinalaman na ng specially marinated pork barbecue, na nilagyan ng disenyong bolo o pineapple on top. Imbes na pasingawan, binibake sa oven ang bolo bun for 20 minutes. It's basically a Hong Kong classic pineapple bun, but this one is different. Is we use a Hong Kong flour and topped with sugary buttered topping, and of course combination with Asian bread. Pampaswerteng prutas ang pinya para sa mga taga-Hong Kong. Kaya kahit wala talagang halong buong pinya ang siopaw na ito, patok pa rin ito sa mga mamimili. Mabenta kasi ang malutong at manamis-namis na pinya flavored crust at ng juicy at mainit-init na barbecue filling. Sobrang sarap. Yung crust niya sa taas, manamis-namis. Sobrang linamnam, lalo na yung feeling niya sa loob. Sarap siya, yung feeling niya, talagang lasa mo yung barbecue pork asado niya. Mabibili ang bolo bun sa halagang 180 pesos for 3 servings. Kung trip nyo naman ang magpaka-experimental sa pagkain, dito sa isang food cart company sa Green Hills, mabenta ang kanilang pambatong long life pao. Naisip namin yung long life pao kasi ang mga Pinoy mahilig sa pansit at sa siopaw. So naisip namin pagsamahin in one dish. Madaling kainin and patok sa panlasa ng Pinoy. Hindi karne, gulay o anumang minatamis ang palaman dahil ang sorpresa nito sa loob ay ang pampahaba ng buhay na pansit. Oh yes! This is it, pansit! Walang ibang sahog kung hindi pansit noodles na tinimplahan ng special sauce ang palaman nito. Lalong sisipa ang flavor pag nilagyan ng asado sauce. For me, mas masarap siya kasi pansit lover kasi ako. So na-appreciate ko yung pansit niya sa loob. Tapos with the sauce pa, kaya masarap siya talaga. Sa halagang 20 pesos, may enjoy na ang kakaibang sarap ng long life pao. Pagdating sa usaping pagkain, angat ang mga Pinoy sa pagiging malikhain. Ilan lamang yan sa mga kaabang-abang na matitikman ng mga matatakaw sa siopaw.